Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa patuloy na paglabas ng desisyon ng ICI or Independent Commission in Infrastructure sa mga opisyal at senador na dapat kasuhan dahil sa mga nakalap nilang impormasyon na sangkot sa anomalya sa flood control projects at national budget ng 2025. At lumabas na nga ang mga pangalan ng ilang mga senador na sina Villanueva, Jinggoy, mga kongresista kabilang na sina Zaldico at iba pa. Subalit, ang isa pa sa mga namalalagay sa alanganin at mukhang natataranta na sa ngayon ay si dating Senate President Chis Escudero. Matibay umano ang mga ebidensya laban kay Escudero. At kung mabubuo na ito ng ICI ay magiging matindi ang tama nito kay Escudero. At ito ay dahil kay DPWH Undersecretary na si Robert Bernardo na ipapatawag na ng ICI. Si Bernardo ay tinanggal na sa pwesto bilang Undersecretary ng DPWH. Matatandaang nung last hearing ng Blue Ribbon Committee ay lumantad itong si Bernardo at pinangalanan ang iba pang mga sangkot sa anomalya kabilang na sina Escudero, dating Senador Revilla, dating Senador Nancy Binay at iba pa. Ani Bernardo ay direkta umano silang nag-usap ni Escudero noong ito'y DPWH Undersecretary pa ito. Humingi umano si Escudero ng 800 million project at dito umano nang galing ang 160 million kickback na ibibigay sa kanya. Nangyari umano ang pag-uusap na ito sa isang court or business establishment na pag-aari ni Maynard S. Ngu, ang di umano'y bagman ni Escudero na may-ari at CEO ng Cherry Mobile Phone. At ang mga pahayag na ito ni Bernardo ay nakalagay mismo sa sinumpaang salaysay niya na kanyang pinirmahan. Handa umano si Bernardo na ilantad lahat ng kanyang nalalaman noong ito'y undersecretary pa ng DPWH. Ayon sa mga political experts ay mas nanganib umano si Escudero dahil sa direkta umano itong itinuro ng taga-DPWH at isa na rito ay ang personal nilang pag-uusap ni Bernardo. Wala umanong protection or firewall si Escudero dahil direkta itong nakausap ng isa sa mga witness. Matatandaang pagkatapos idinawit ang kanyang pangalan ay agad na naglabas ng statement itong si Escudero at mariin na itinanggi ang mga akusasyon ni Bernardo laban sa kanya. Iso umano itong paglilihis sa tunay na mga utak sa anomalya at korupsyon. At nang sumunod na Senate session ay tahasan nitong pinangalanan si dating House Speaker Martin Romualdez na aniyay nagpasimula ng pag-atake sa Senado at paninira sa kanyang pangalan. Si Romualdez di umano nagpasimula ng anomalya sa national budget sa Kongreso sa muling pagsisimula ng Blue Ribbon Committee hearing at ang pagbabalik ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay may matinding pangalan na ilalantad o malaking isda na pangangalanan sa November 14. Anong paliwanag ni Ronald? Ang paliwanag ni Ronald Llamas ganito. Sa sa mga nababanggit kasi, katulad kay Villanueva, katulad kay Jingo Estrada, yung mga testigo kasi, yung mga nagsalita doon sa Blue Ribbon, yung sa Senate Blue Ribbon Committee, ang direkta na nakipag-usap talaga, halimbawa, sino ang testigo laban kay Chis Escudero? Si dating DPWH Yusek Bernardo. Ngayon, sabi ni dating DPWH Yusek Bernardo, nag-usap mismo sila ni Chis Escudero doon sa court. Yung business establishment na pag-aari ni Maynard Ngo. Yung bagman ni Chis. Hindi lang naman yung bagman ang nakausap ni Bernardo, pati si Chis mismo nag-usap sila doon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hi, Esmeralda Katakutan, shout out sa inyo. Kaya kumbaga yung pag-uusap ni Chis Escudero sa kani Bernardo ay direkta wala man lang firewall. Ibig sabihin walang protection, walang direkta talaga, sila talaga. Sila talaga ang nag-usap. Si Jingo Estrada, hindi naman wala namang direktang kausap. Yung iba, ganun din, walang direkta. Ito, direkta talaga, si Chis Escudero at saka si Bernardo. Ito, panoorin niyo yung paliwanag ni Ronald Llamas.
Usually naman kasi, yung mga yan, may mga kanya may mga firewall yan eh. Di ba? Hindi sila nakadiretso. No? May mga firewall. No? Kaya hindi naman kadali na halimbawa, yung mga yan, di ba? Hindi naman sila haharap kay Alcantara. Hindi naman sila haharap kay Bryce Hernandez. Hindi naman sila haharap kay Diskaya. Di ba? So, meron silang mga tao na haharap. Kaya hindi ganun kadali na i-connect sila immediately dito sa mga testigo na ito o mga whistleblower na ito. Ang nakakapagtaka, si Alcantara ay medyo, yung testigo niya, nagharapan sila mismo ni Cheese. No? Kaya baka si Cheese yung tamaan. Dahil yung testigo, yung whistleblower, ay inamin na magkaharap sila mismo ni Quezon. Kaya baka mauna pa tamaan si Cheese. Dahil wala siyang naging firewall. No? Tapos itong mga sinasabi na kanyang mga possible na mga bagmen, katulad nito si Ngu, no? Ay malapit na ipatawag yan. At kung umamin yan, yan si Cheese. No? Yan si Cheese. So, hindi mo paano yung katibayan o testigo na ililink sila directly. Diba? Yun yung mahalaga. At saka si ang nagbanggit kay Cheese Escudero, hindi naman si Bryce Hernandez at saka si Alcantara. Ang nagbanggit kay si Yusek Bernardo. At tandaan natin, hindi pa pinapatawag sa ICI si Bernardo. At pwede pang madagdagan yung detalye ng ng sinabi ni Bernardo. Pero definitely, yung sinabi niya doon, under oath siya, at may sinumpaang salaysay na siyang prepared eh. Yes. Pinangalanan niya doon si Maynard Ngo, pinangalanan niya si Cheese Escudero doon, at sinabi niya na kausap niya si Maynard Ngo doon sa court, ano ba yun? Sa wine store, no? Oo, pag-aari niya. At least, Natabayan rin Cheese. Oo, binanggit niya. Oo, nakita sila doon. Ang binigay niya ay 20%. 20% ng 600 million na proyekto. No, specifically, posible marami pang iba. Pero yun yung binanggit niya doon sa Senate hearing. At hindi yan masyado pa nasisentruhan kasi hindi pa pinapatawag ng ICI. Oo, hindi. Sa Blue Ribbon yun. Sa Blue Ribbon yun, kanyang testimony. Oo, pero pag pinatawag siya sa ICI, ano yun? At nakuna na siya ng ng mga after niyan, i-recommend na ng ICI yung pagkaso kay Cheese Escudero. Yes. Yes. Oo. Marami kasi nagtatanong na bakit daw hindi kasama si Cheese sa nirekomenda ng ICI. Ay kasi nga, First wave ito eh. First wave ito kinasuhan eh. No? Ito yung first wave. Oo. Yung binanggit yan, nila Bernardo, ay nila Bryce at saka ni Alcantara. Ang binanggit kasi ni Bryce Hernandez sa ni Alcantara, ayan, si Saldico, si Kahayon, tapos si Mario Lipana, tapos si Villanueva at saka si Jinggoy. Pagdating kay Bernardo, pinuprotektahan naman ni Bernardo si Jinggoy. Hindi niya binanggit si Jinggoy. At saka si Mark Villar. At saka si Mark Villar. Na-post niya. Pero si Cheese naman ang binanggit niya. Yes. At saka si Revilla at saka si Nancy Binay. So, last na lang, Nald. Paano, Nald, ang mga kongresista? Parang walang... Okay, so ibang topic na 'yon tungkol sa mga kongresista. Pero 'yon, napanood niyo yung paliwanag ni Ronald Llamas sa talakayan namin yan kagabi. Sa talakayan namin yan kagabi, pinaliwanag niya mas posibleng tatamaan talaga si Cheese. Bakit? Walang firewall si Cheese eh. Direkta talaga siyang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Siguro hindi iniisip ni Cheese na posibleng darating ang panahon, mauungkat ito at si Bernardo ay
mapipilitan na mag-amin ng kanyang nalalaman. Hindi hindi nagpasiguro Hindi nagpasiguro si Chis Escudero Walang firewall. Talagang direct siyang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Ha? Mga kabunyog, mga kabayan. Anong tingin nyo? Tama ba yung Tama ba yung paliwanag? Si Chis Escudero nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Direkta. Hindi sa pamamagitan ng emisary. Sila mismo. Ayon kay Yusek Bernardo, nag-usap sila mismo. Direkta silang nag-usap. So walang firewall. Kaya malaki ang posibilidad tamaan talaga si Chisma, mapuruhan. Yung iba kasi, halimbawa si Bryce Hernandez hindi naman nakipag-usap kay Jingo Estrada. Ganon din si Alcantara, hindi rin nakipag-usap kay Estrada. Pero itong si Chis Escudero, direkta. Direkta talaga. Kaya direkta rin ng tama. Okay. So, yan mga kabunyog, mga kababayan. Maganda yung point ni Ronald. Panoorin nyo yung mas kumpleto naming talakayan yan kagabi, mga kabunyog. Panoorin nyo yon. Ipi-play ko mismo Ipi-play ko mismo kaya wag kayong aalis. Grabe pala ang himutok nito ni Marcoleta. Parang itong si Marcoleta nabubuhay yata ito sa galit. Lagi na lang galit. Parang lagi na lang galit ito, kabunyog music lover. Di real chua. Mamaya ipi-play ko sa inyo yung video. Grabe pala ang himutok niya diyan sa mga pagdinig ng Senado. Yung Senate Blue Ribbon Committee, mula nung napalitan siya ni Lacson, parang wala na siyang na-appreciate kay Lacson. Salamat, Kabunyog Jerry Prestado, sa pag-send ng donations. Alam niyo po yung mga pinapadala yung donations, malaking tulong dahil sa rami ng activities. Lalo na ngayon, malapit na yung November 30. Plano sana namin, sabay-sabay na mga rally sa Bacolod, sa Negro, sa Cebu, sa Naga City, sa Bulacan, tapos sa Metro Manila, sabay-sabay sa November 30. Sana masuportahan nyo, mga kabunyog, mga kababayan. Malaking gagastusin namin. Anyway, balik ako dito sa dinidiscuss ko. Grabe ang himutok nito ni Marcoleta. Parang puno ng galit ito Puno ng galit. Imagine niyo, hindi niya pala gusto yung ginagawa ni Lacson. 'Di ba pag may pag may resource person si Lacson sa Blue Ribbon. O halimbawa, nung nagsalita yung mag-asawang Diskaya. Nung magsalita si Bryce Hernandez at saka si Alcantara, may binasa silang sinumpaang salaysay. Si Bernardo, si dating DPWH Yusek Bernardo, yung kanyang sinumpaang salaysay ay binasa niya. Di ba ang ginagawa ni Boying Rimulya, nandun din si Boying Rimulya, kasi Secretary of Justice pa siya noon. Katabi niya yung nagsasalita si Bernardo, katabi niya, pagkatapos magsalita ni Bernardo, at nagkaroon ng interpellation, parang nagtanong yung mga senador. Tapos na, ang ginagawa, nagpapaalam na si Rimulya, nagpapaalam na kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Mr. Chairman, pwede bang isabay na namin to? Imbitahan na namin si Yusek Bernardo, si dating Yusek Bernardo, para makuna namin ng statement doon sa opisina ng DOJ para ma-verify yung kanyang mga sinabi sa kanyang sinumpaang salaysay. Tapos aalis na si Rimulya saka si Bernardo. Ibabalik hapon na. Galit doon pala. Galit pala sa ganun na arrangement itong si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, ano bang arrangement ng DOJ saka ng Senate Blue Ribbon? Ano bang arrangement? Alex X, Short TV, salamat sa pag-send ng donation.
Galit pala siya sa ganun. Ayaw niya pala ng ganun. Ayaw niya ng ganun na kapag nag-appear na sa Senado, nagsumpa, nanumpa sa kanyang mga salaysay, automatic, dinadala na ni Remulla doon sa opisina ng DOJ noon. Secretary of Justice pa siya. Kinukunan na rin doon ng dagdag pa, parang supplemental na mga paliwanag sa kanyang mga sinabi. Actually, ang purpose ni Remulla doon, para hindi ka na magbago ng statement mo. Para hindi ka na maturuan. Kasi ganito yan mga kabunyog ha. Alam nyo, technique yan eh. Okay, marami kang sinabi sa pagdinig sa Senado. Ang problema, pagkatapos nun, baka kukontakin ka na ng mga binanggit mong pangalan. Halimbawa, si retired, ay si dating dating DPWH Yusek Bernardo. Sinong mga dinawit niya? Sinong mga binanggit niya? Si Chis Escudero, si Maynard Ngo, binanggit niya rin yung Yusek ng DepEd, si Ulaybar. Binanggit niya rin si dating Senador Revilla. Binanggit niya si dating Senadora Binay. Marami siyang binanggit. Ngayon, nung nasa Senado siya, sinasabi niya yung yung gusto niyang sabihin under oath. Problema, baka paglabas niya, magbago siya ng statement kasi baka kontakin na siya ni Chis Escudero. Gagawa ng paraan si Chis na makontak siya. Bawiin mo naman yung mga sinabi mo. Kaya ang ginagawa ni Remulla, kaagad-agad, pagkatapos doon sa Senado, hindi niya na binibitiwan. Binibitbit niya na, dinadala niya na sa Department of Justice. Para kung ano man yung mga sinabi mo sa Senado, doon sa Department of Justice, kunan ka uli namin ng dagdag na pangapahayag. Kasi baka maano ka pa baka marimedyohan pa yung mga sinabi mo magbago ka ng statements mo. Yan yung ginagawa ni Remulla. Yung pala ayaw ni Marcoleta noon. Ayaw ni Marcoleta ng gano'n. Galit pala si Marcoleta doon. Ipapanood ko sa inyo mamaya ang sinabi ni Marcoleta. Pero ang sabi kasi ni Marcoleta, hindi pala sa buwatan, anong arrangement ng Blue Ribbon at saka ng Department of Justice? Bakit parang ganun? Laging ganun ang nangyayari. Hindi ko maintindihan sabi ni Marcoleta. Sabi ni John Paul, dapat yan kay Marcoleta expel na yan. Parang walang nakikita si Marcoleta na maganda sa nangyayari sa Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson. Hi, Kabunyog Chio Uwisob, Princess Butika Muhika, Max Medalya. Mga kabunyog yung mga viewers ko at followers na nagsasabing, Attorney, wag ka nang magigreet ng maraming mga viewers mo, na di-distract yung discussion mo. Alam nyo, ito naman, pag-appreciate ko naman ito sa mga viewers ko at mga followers ko. Kasi sa tinagal-tagal ko naman na pagbablog at ang dami ko ng content na na-create, halos sa isang araw, ilang beses, hindi sila nagsasawa. Kumbaga ito naman yung pag-recognize ko sa mga avid na followers. Kaya pasensya na kayo. Hi, Romeo Pineda. Yung ungas daw si... Hi, Enrico Gel Conquilla, Samuel Anyo Nuevo Banzuela, kay Max Medalya, kay Pipagay Pural. Siyempre, hindi ko nag-greet yung nauna-una, si Henry Cortez Max Steel Gukayani, si Eugene Corpus, si Litabios, Alejandro Trans, kay Pons Baksa, Apolinario Ramirez. Sige na, i-play ko na. I-play ko na yung sinabi ni Marcoleta. Ito yung sinabi ni Marcoleta. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan kung nangyari noong panahon niya. Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, magkikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Naghalo na yung balas sa tinalupan. Which ako, para sa akin, okay yun. Dahil sabi ko, it's a good training ground. Pag gusto nyo pang umakyat to, judge, justice, at least naranasan nyo yung pinaka-grassroots
ng law profession. Nag-aalala lang po ako baka mag-aalisan yung magagaling. Kaya nilalaban po namin ang karapatan ng mga senior na dapat sana kapantay ng sweldo ng mga counterpart namin sa prosecution. Kasi may demoralization po yung mga regional public attorney sa regional prosecutor, mas napataas pala ang kanilang rango, bagaman sa batas, sa Paulo, RA 9406 ay pantay dapat. Kaya may request po kami sa DBM na pagpantayin na ayon sa batas, pero ni-refer po sa DOJ, hanggang ngayon po nasa DOJ pa, ilang taon na. Malamang, baka kayo po ang makatulong sa amin sa parity at kung anong benepisyo ng mga piskal, yun din sa Paulo. Dahil paano po kung wala na yung mga senior na magagaling? Maiwan na lang bagong pasasabar. Kawawa rin po yung maralitang Pilipino kung puro bagong abogado na lang po ang uugit dito sa ating opisina. So ang inyong request is yung mga senior positions iparehas sa fiscal. Opo, kasi yun po nasa batas eh. Ang sabi doon ay same privileges, retirement, rank, salaries, pero ang nangyari po ay parang doon sa naging implementing rules ni Secretary, yung pong nagpakamatay, Secretary Andaya, ay mas nataas pa rin yung mga prosecutor eh. Ako po walang problema dahil 2004 nung pinatigil natin ang pagbitay ni President Gloria, ay na-promote po ako sa cabinet rank. Kaya ako po ay nasa 31 na. So paano naman po yung hahalili sa akin, mananatiling 30, yung mga deputy 29. So napag-iwanan po ng Department of Justice ng NAPROS. Pero yan po ay tinalakay na rin sa mga committee hearing na sana po ay mapagbigyan na ng DBM dahil ang gusto ng DBM may opinion pa ng DOJ. Sabi ko may batas na eh. Bakit kailangan pa ng opinion? At kami po ay independent and autonomous na sa DOJ sangayon sa Republic Act 9406. Kaya ang kailangan lang daw po pirma ng Secretary of Justice. And then after that, may corresponding budget, no? Kasi adjustment pataas yan eh. Opo, ang sabi ko kahit prospective na lang dahil nagtitipid po tayo, payag po yung mga senior, kahit hindi retro ng 2010 pa, kahit prospective, kahit ngayong buwan na to, sa susunod na buwan, pumapayag po kami. Magkano po yung adjustment? Do you have any computation? Bali, one salary grade lang po. Kahit roughly lang, magkano ang adjustment? Pagkano ba yun? Do you have any... Bali, 17 po yung regional directors natin, and then ang assistant regional ay nasa 21, tsaka yung deputy. Okay. At kung may papalit po sa akin, 30s, magiging 30 lang, step 8, kasi ayaw pumayag ng DOJ, nakapantay ng DOJ secretary ang magiging rango po. Itong one adjustment up is pantay na with fiscal. Opo, Okay. opo. Hindi naman pala ganun kalakihan Hindi na. po, kasi yun lang matataas. Kasi yung mga mabababa, mga bago lang lawyer din ho yun. Kasi correct. nag-aalisan. Kaya nakikiusap po kay Secretary Mina na sana wag na. Kasi nung araw po, kung nabalitaan nyo sa media, yung retirement namin ayaw bayaran. Nagkaso pa po kami sa court at mawalang galang sa DBM. Natalo po ang DBM ng PAW. At kumampi po ang Soldian sa PAW. Kaya po ayaw naman naming magkaso dahil ang advice po sa akin ng palasyo ay wag magkakaso, makiusap ng makiusap. Pero ilang taon na rin po kaming nakikiusap. Sabit nyo na lang sa amin, Chief, kung magkano yung magiging budgetary impact. But I would assume na kailangan muna ito ng approval ng DBM. Once na-approve ng DBM, then ilalagay na sa budget. Opo, kahit prospective po, payag kaming Sige lahat. po, sige Maitama lang po yung hindi naitama. Well, ako nga, sabi ko nga, dahil nagbibigay kayo serbisyo to 15 million, ang dami 15 million Opo. poor constituents to. Opo, sabi nga ng Napakalaking iba, bagay ito eh. kaya na po namin maghalal ng isang senador eh. Dahil sa dami po ng kliyente. Totoo naman po. Actually, nagulat ako. Dahil binoto po kayo lahat ng kliyente namin. Kaya po kayo naging senador. Opo, totoo po yan. Dahil idolo ko po ang mga gatsalian. Lahing inchik din ako eh. Pero, Chief, dapat maintindihan ng mga kababayan natin, itong mga poor constituents natin, ito yung hirap sa justice, di ba? Dahil una-una, hindi nga nila naiintindihan. May complicated ang laws natin eh. Pangalawa, mahal kumuha ng mga private na abogado. Ang pawang ngayon ang nagbibigay ng serbisyo sa kanila. No? And I understand also, nakita ko sa datos, correct me if I'm wrong, based to sa research namin, ang success rate ng kaso ng PAW is 81%? Tama ba? Parang last year ho yan.
Last year, Mas 2024. mas tama. mataas ho ngayon. Kasi sir, yung mapalaya mo lang, mapababa sentensya, panalo na tayo dun eh. Lalo yung acquit. At saka sir, yung death penalty na ipanalo natin. Nakalaya na po yung 2 bibitayin nun. At binigyan ko po ng trabaho yung isa. Yung po, tamark lang, no read, no write yun. Si Roberto Lara. Empleyado na po ng PAW ngayon sa Bacolod. Wow, okay. Gwardiya siya dun. Opo. So, anong success rate? Kasi ito Ano- 2024 eh. Ano po itong 2025 per semester, 85.04. Per semester po yan. Nung pong 2024, 83.63%. So, kung ang para sa akin, anything above 80% is already an accomplishment dahil sa laki ng sa dami ng hinahawakan nyo, naintindihan ko rin tama po ba? Almost 600,000 cases ang hawak ng PAW Per lawyer po. per lawyer. Hindi, all lawyers po. Nung nakaraang taon po, 847,317 ang kaso Ang namin. kaso na hinawakan Lahat ninyo. daw yun, pati labor, Oo. pati quasi judicial. Ngayon po, kalahating taon pa lang, 667,000. And then ang success rate, on the average lang kung Ang 800,000 a year, ang success rate is 85%. More or less Opo. Oo. Tsaka marami po tayo napapalaya ngayon, sir. Dahil naipabalik na po ang good conduct time allowance sa bisa ng kautusan ng Korte Suprema. Pati po yung plea bargaining sa mga drug cases. Nagpetisyon po ang PAW sa Estepona case, naipanalo po ng PAW, kaya po may plea bargaining na sa lalo sa mga petty drug cases lamang. Isang hitit o napasama lang sa barkada, nakakalabas na po ang mga kawawa nating dapat lang iparehab. I'll go to yung operations natin. Isang PAW lawyer, ilang kaso ang hawak? Ang isang PAW lawyer po na isang taon, 317 cases. 300, dami Kaya pag natuto po, umaalis na talaga, hindi na mapigil eh. Kasi sabi na, lilipat sila sa ginhawa naman, matagal na kami nagtiis. So araw-araw may kaso siya. Opo, sa isang Halos araw-araw calendar, may kaso 20 to siya. 40 cases po nakaset. Correct, oo. Opo, at saka hindi pwedeng postponement, bawal sa amin yun. Ayaw ko nun. Dahil gusto ko, laging ready. Kaya overtime pa ho sila. At ang PAW may 24/7 hotline. Ayan, Saturday, Sunday, may duty po. May inquest kami hanggang hating gabi. At kahit sino po, kahit taxpayer, pag walang private lawyer, pwede kaming tawagin at napapalabas po. Well, nakita ko nga dito, all 2,681 PAW lawyers are required to render 24/7 inquest and urgent legal assistance. Opo, So wala talagang tulugan. wala akong tulugan madalas. Hirap pala Lalo na. nung tanimbala nung araw, 5 buwan mo kami walang tulog. Dito, Buti na wala na ho yun. mas madali pala trabaho natin dito. Si Secretary. Opo, kaya talagang kailangan po ng suporta ng ating mga legislators, ang PAW. Kawawa no, pag alis ko po, sana may mga magpapatuloy pa rin ng ating advocacy. So that's why nag-submit kayo ng proposal for 985 positions. Tama ba? Opo. Okay. And that's for 2026. Pwede po sa 2026. Nakapasok na ho yan sa budget nyo? Itong Hindi 900? pa ho nakapasok. May sulat po ang DBM kamakailan. Kailangan na naman daw po ng pirma ng Secretary of Justice. Kaya po, minsan malungkot, nagdemanda nga po kami sa retirement. Kaya lang na kami nabayaran dahil nag-object po ang Department of Justice noon. Ewan ko po kung anong gusto ng mga taga-legal nila. Kasi malamang may law sila, hindi pa rin po na-approve hanggang ngayon, yung State Council natin na iwan. And then meron kayong, I think meron kayong for 2026, ang proposal nyo is 500 lawyers, tama? Tama po. So yun ang, para naman mapababa yung workload na 1:300 cases. Opo, talaga kawawa po yung mga PAW, lalo po yung mga PWD na mga PAW. Sa Sagada, yung talagang hirap na hirap, umakyat doon sa opisina, sa court. Talagang kailangan po talaga ng suporta ng PAW. Sana, bago po ako mag-retire sa PAW, matupad na yung legacy ko. Bagaman yung building, sir, tulungan niyo po kaming matapos din sana. Oo nga, yun nga ang gusto kong i-discuss rin. Meron kayong ongoing building ngayon. Tama po. Magkano po ang total project cost ng ongoing? Nung una po, 1 billion lang, tumaas ang presyo 2019. May phase 1, natapos si phase 1, may kulang, tinuloy ni phase 2. Ngayon may phase 3 at may phase 4. Dapat daw may phase 5, nawala daw yung budget sa phase 5,
dahil nga sa problema sa flood control. Sana po yung pauman lang maituloy po, matapos natin ma-inaugurate ninyo sir itong aming building kasi